Ito ang aking part 3 na travel ko sa Bali. 'Di ba meron akong 1 and 2 na pinost ko dun sa isang vlog ko sa YouTube ko. So ito yung aking part 3 ng Bali. Makikita mo dito lahat ng mga groceries, lahat ng malls na pinuntahan namin sa Bali para makita nyo kung gaano kamura ang mga bilihin dito sa Bali. In fact, nakabili nga ako dito ng maleta na American Tourister na worth 5,500 lang na nagkakahalagang 12,000 dyan sa Pilipinas. Ngayon naman, nagpunta ako sa mall na to, malapit lang to sa hotel namin. Yung aming hotel, yung Bali Garden Resort. So lalakarin mo lang ng 5 minutes, makakarating ka na kaagad doon sa Discovery Mall. Isa sa pinakamalaking mall dito sa Bali. So enjoy ako talaga sa pag-ikot-ikot lang kahit nagwe-window shopping ka lang. Kasi magaganda ang kanilang mga bilihin, kahit hindi ka bibili, titingin ka lang. Yung mga art nila iba-iba. Tapos namamangha ka dahil kahit yung mga ganito mga jewelries nila, ang mura-mura. Ibig sabihin, pwede mo siyang mabili. Kasi sa Pilipinas, hindi mo siya mabibili dahil napakamahal. Dito sa Bali, dito sa Indonesia, napakamura ng kanyang mga bilihin. Nakabili din ako dyan ng Speedo na pang swimming, pero shorts siya. Ang mura-mura lang, mga siguro 300 pesos lang. So, kahit hindi ka mag-shopping, pumunta kami doon sa ito yung game area nila. So, kakaiba rin din yung kanilang mga um, nakalagay dito na pwede kang mag-aliw. So, mangha ako dahil kakaiba sa Pilipinas. Wala sa Pilipinas yung mga ganito. Kaya kinunan ko siya nga ng video para makita nyo rin. So, tingnan nyo, panoorin nyo kung gaano kakaiba ang mga makikita mo rin doon sa Bali. Katulad nito, parang yung nakasakay ka sa parachute. Doon din sa likod ng Discovery Mall, dire-diretso lang, makikita mo yung likuran pala nun ay yung dagat na. Kaya ang ganda-ganda ng mall na yun dahil kahit ayaw mo makita ang dagat, nandyan lang sa likuran mo ang dagat. Eh, ang ganda-ganda nun kami sa taas ng mall na yun. Kitang-kita namin yung buong karagatan ng Bali. Ang ganda-ganda ng feeling dahil
ang lakas-lakas ng alon, walang naliligong tao, dahil baka matangay sila. Ang ganda ng lugar. Ayan ang Yan, doon din sa Discovery Mall, meron din silang mga kainan na iba't iba, makikita mo rin kakaiba ang pagkain nila. Wala akong makukumpara sa Pilipinas kasi kakaiba talaga ang pagkain nila. Masasabi kong may masarap, may hindi. Siyempre hindi mo ako sanay sa pagkain ng Indonesia. Kaya ang nagustuhan ko lang diyan yung manggang malalaki na linagyan ng parang asukal, asin, at saka maanghang. Yun, nagustuhan ko yan, yung mangga na yan. Pero kakaiba mga pagkain nila kaya hindi rin ako nag-enjoy. Ah, Nag-enjoy ako sa ibang ano, basta yung mga mm, kasanayan kong mga pagkain. Pero
Tapos naglakad kami ulit at, manghang-mangha ako dahil napakarami din ng motor pala sa Indonesia. Ang isa sa mga, means of transportation nila ang mga motor at ang mga foreigners puwede mag-rental ng motor kahit walang lisensya puwede at sa kanila nga kahit walang helmet puwede, eh. Ito rin yung isa pang mall na pinuntahan namin, yung parang Bayside. Malapit siya sa dagat ng Indonesia. Iba rin 'to, napakalaking mall din ito. High-end ito dahil lahat ng mga, um, parang mga mamahaling bilihin nandito sa mall na ito. Ito yung sa Beach Walk pala, Beach Walk Mall doon sa Bali. Ayan. So, makikita nyo rin yung isang klaseng dito mall nila. Magaganda yung nakita namin mga damit. Yun nga lang kasi hindi naman ako masyadong bumili dahil nga pumunta kami doon para lang mamasyal. Pero gusto ko rin makita yung mga mall nila kaya nag-ikot kami sa mga mall. Kahit mga window shopping lang. Yan, manghang-mangha ako doon sa kanilang mga koi dahil ang lalaki. Naghanap na kami ng pagmemeryendahan, may nakita kaming, parang ice cream shop, yung Häagen-Dazs at saka may pinuntahan ako dun at may kinainan ako ng para siyang halo-halo, yung version natin masarap. Para siyang fruit salad na linagyan ng kuskus na yelo. At ang kanilang, gatas na linagay diyan ay yung niyog, yung ng niyog, yung coconut milk ang linalagay nila. Hindi sila naglalagay ng milk.
na katulad sa atin. Ang milk nila, coconut milk. Ayun. Yan, inikot ko yan. Gustong-gusto ko kasi nung kami pumunta, hindi masyadong malamig. Mainit ang Indonesia. Kaya sa loob ng mall kami nagpapalamig. Kahit hindi ka bumili, ikot-ikot ka lang dyan, matutuwa ka. Hindi mahihilig sa makeup ang mga Indonesian. Melissa Club. Buy, get one free. Haagen-Dazs. Ito yung shop na sinasabi ko na puro coconut. Ang ganda-ganda ng kanilang bao. Ayan, oh. Ginawa nilang ganyan. Bibilhin mo yan, mga 250 pesos. So, pwede pala natin gawin ganyan yung ating bao. Ayan, makakakuha kayo ng idea. Pwede palang ganun. Oh, ginawa nilang parang lalagyan yata ng something or kainan. Pwede yata kainan. O lalagyan mo ng kandila. Ito yung labas ng mall na yun. Kasi merong stage lang dinagay. Ayan. So, kinuha ko yung labas. Tapos, nag-walk din kami dyan sa likuran na yan. Ay, ito pala yung pagkain. Halo-halo. So, nag-walk kami papunta sa labas ng Beach Walk Mall na yan. Yan ang makikita mo sa kapalag. Kasi nakaharap siya doon sa mga babae. Naghaharap siya doon sa mga babae. Kaya ganyan ang kami sa'yo. Ito ang natutuwa sa kanya.
Lumabas kami ng mall at naglakad-lakad kami. Ito yung mga nakita namin sa labas ng mall. So, ang dami-daming tao, iba't ibang lahi. At meron ka rin makikitang napakaraming shops na Hindi. merong mga knock-off na mga bags, mga shirts na mga puro branded at affordable, napakamura. Kung gusto mo bumili ng mga knock-off na mga branded, punta kayo sa Bali. Ang dami-dami-dami bibilhin. Ito rin yung scenery sa taas ng isang restaurant na nakita namin sa kapaligiran ng Bali. Ito ang restaurant. Ito rin yung mall na pinuntahan namin na kaya kami napunta dyan dahil gusto namin makita yung mga souvenirs na pwede namin mabili. Isa ito sa pinakamalaking mall din na puro souvenir shops ang makikita mo dito. Iba-iba. At ang ganda-ganda ng mall na to. Yan, tuwan-tuwa ako. Dito ito sa loob ng isang mall. Nakalimutan ko ang mall na to. Pero nakakatuwa dahil marami ring mall ang Bali. Pero hindi siya kasing daming tao ng Pilipinas, ang mga malls nila. Mas marami pa rin ang mga tao sa loob ng mall natin. Ang nakakatuwa lang kasi ang loob ng mall
Ilayo niyo ako. Daily, 5 p.m. All Tours, Parade of Goddess. Ayun. Dito tayo sa booking pa. Wow. Ramyun ako ulit. Sa Baguio may ganyan.
Ito yung sa souvenir shop na sinasabi ko na pagkalaki-laki, 3 floors ito siya. Kaya matutuwa ka kahit hindi ka bibili, makakabili ka dahil affordable siya, mura siya. Napakaganda ng souvenir shop na 'to doon. Yung same na ano, shop ng souvenir, doon sa 3rd floor umakyat kami para kumain doon sa, restaurant nung building na yun ng souvenir shop. Ang ganda-ganda nung 3rd floor na yun, dahil overlooking siya ng Bali City. Ayan, Kuta City pala. Ayan, ang ganda-ganda. Nag-enjoy din kami diyan sa lugar na yan, yung restaurant na yan, dahil walang masyadong tao. At, although hindi ako nag-enjoy sa pagkain dahil hindi ko talaga type ang pagkain ng Indonesian, pero nakita ko yung kanilang paligid ng restaurant na yan
yan. Napakaganda. So, nag-enjoy ako dun sa kanyang scenery lang dun sa Okay, not very sweet. This is not very sweet. Not very sweet? Lemon. What's this? Seafood. That's yours. Yeah. Ito yung sa mga shop sa loob ng airport. Uwi na kami noon katapos ng 6 days. Nagstay kami sa Bali. Nag-ikot pa rin kami sa loob ng airport dahil baka makapamili pa. Ang ganda-ganda ng kanilang mga decoration. Ito, tingnan mo. Pwede natin gayahin yan dito sa Pilipinas kasi mga dahon-dahon lang to. Parang dahon ng nyog na ginawa nilang Christmas tree. Tingnan mo, ang ganda-ganda. Gayahin natin. Pwede natin gawin yan dito sa Pilipinas, di ba? Ayan, bigyan ko kayo ng idea. Paano gagawin yan?